Dito na sa bisyo ng bayan, ibigay ang inyong kailangan at itaminig ang totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman sa ating mga totohanan. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng Serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Arnie Barairo. Ako po si Kapitana Salidadang de la Cruz ng Barangay Pansol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Malalating ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasing ganda. Katulad nang ito ay marating ko, para bang ako'y nagtao. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan, una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isip
balita. Asahan kailan pa man, serbisyo balita. Unang-una ang mamamayan, serbisyo balita. Asahan kailan pa man, sa ating katotohanan. Isang magandang buhay world at ito ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. And a banana, I love you a bunch. I can't stop. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we go out for lunch. And a banana. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we. And a banana, I love you a bunch. And a banana, I love you. And a. Ma! Ma! Ano pala na just reach 100 hits? Yes! 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 And a banana, baby. I love you a lot. At welcome po sa pinakaabangang programa at sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangungunang web channel sa buong Calabarzon Region 4A, ang Serbisyo Balita Live Online Channel. Ito po si RJ Salgado. At yun naman po ang inyong lingkod na sila Arnidel Babareiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi Pilipinas. At para po sa lahat ng viewers, readers ng Serbisyo Balita, kung meron man kayong hinaing komento, karaingan at panawagan, maaari po kayong mag-text sa aming number na 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375 at sa aming landline. At para dun sa mga nais na magpalagay ng kanilang advertisement or magpa in-studio guesting ng live, pwede kayong tumawag sa aming himpilan sa 049-544-4662. At syempre, patuloy lang po kayong mag-like sa aming page na Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong lugar. Kahit saan po, mag-view at mababasa niyo po ang aming mga balita. Yan. At Ayan. syempre, tayo ay may mga nakahandang mga mga reporters natin ay nandyan at handang-handa ng mag-report. Ngayon, Ayan. Siyempre sa Laguna, may nangyari pala mga demolition dyan. okay. Hindi naman gibahan ng pagkatao. May pakunti-kunti. Ayan. Kasi malapit na election. Okay, so samantalang ay tanggapin naman muna natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ng pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tata. Levi, magandang gabi. Magandang gabi ka RJ, at nagkaroon nga ng localized pre-demolition conference sa Consultative Forum sa lalawigan ng Laguna mula sa 1st District at saka 2nd District. Ang workshop na ginanap sa 3rd floor ng Municipal Building Hall ng Los Baños, Laguna sa pangunguna ni Mayor Cesar Perez. Dumalo sa mga nasa ating aktividades itong si Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Lorenzo Saligaw, Mr. Robert Yu Bonifacio, head ng South Luzon Cluster ng Presidential Commission for the Urban Core para sa pre-demolition conference. At dumalo sa mga nasabi seminar ay ang mga siyempre mula sa 1st District hanggang 2nd District na nagbigay ng paliwanag itong si Mr. Robert Bonifacio kung ano yung kahalagahan at sinasabing
relocation site. Patay na rin sa RA 7279 na Housing Urban Development and Housing Act o UDA na likha naman ito si Senator Lina ng tinaguriang at noong 1987 Section 10 Article 8 ang urban and rural poor dwellers shall be evicted kung dadaan ito sa korte o magkakaroon ng bago ma-demolish mo na ito sa korte at iniwasan nito magkaroon ng yung marahas ng dispersal sa demolition na complete natin. Ang sinabi nitong sample ay yung madugong demolition na nangyari sa parang kung saan may napatay at may mga nasugat ang pulisya. Kaya ayon pa sa ASIA, kasama dito ang DPWA, ang korte, mga sheriff na kanilang imbitahan upang planuhin yung pre-demolition complaint. Sapagkat ayon nga sa DPWA, dineklara ni Secretary Singson ngayon na lahat ng karsada ay palalawakin at yung sasagabal doon ay sasagawa nila yung pag-demolish pero dadaan sa pre-demolition conference upang maiwasan yung sakitan at kung ano maganap sa nasabing mga informal settlers. At malugod naman tinanggap ito ni Mayor Cesar Perez. Sinabi niya dito sa aking bayan ay welcome yung mga nagbibigay ng kung dito man ganapin yung mga pre-demolition conference nito sa kanyang building sapagkat malaki ang kaugnayan umano nito sa endangered zone endangered zone sa nasasakupan ng Los Baños sapagkat dito bago nila ilikas yung mga tao, bago nila i-demolish yung bahay ay kailangan ng may relocation site na sinasabi at ito rin naman ang sinasagawa sa lungsod ng Calamba na kung saan nga nagkaroon nga ng relocation site yung dinidemolish naman sa bahagi ng PNR. So ito yung magandang ugnayan sa talakayan sapagkat pinaplano nila kung saan dadalhin yung mamayan at walang maiwanang masasaktan o mamamatay sa nasabing demolition. Kaya ito yung kanilang pinaghahandaan at hinimay-himay nila kung paano yung gagawin kung sakaling may technicality pagdating sa korte. Siyempre may maglalabas ng korte ng ejectment pabor sa nag-claim ng lupa at titingnan naman yung mga informal settlers kung sila ba ay may karapatan na batay doon naman sa Lingalo ng 1779 ay walang demolition without relocation. So yung kanilang ginigit, nasama dyan ang CSR upang nasa ganun makita yung kung may paglabag sa karapatan ng tao. So yan ang sinagawang seminar kanina mula alauna hanggang alas 5 ng hapon dito sa bayan ng Los Baños. Samantala sa lungsod naman ng Calamba ay formal ang pinailawan yung malaking Christmas tree doon sa poblasyon sa plaza kung saan tapat lamang ito ng simbahan at malapit lamang sa bahay ni Rizal sa Rizal side. Yan ang ating report mula pa rin sa Lurigan ng Laguna, Levi Tatag, nagsiservisyo para sa Serbisyo Balita Live Online. Levi. Yes. Na dumalo si Police Senior Superintendent Saligaw sa nasabing konferensya. Yes, dumalo. Hindi mo ba na itanong kung bakit tila yata parang news blackout tayo? Walang naipapadalang mga police report sa ating mga SMS. Walang text message man lang sa atin. Di ba sa balita natin yung mga hindi tumutupad sa ublan ng Pasibat ay papalitan na. Malamang, yung mga hepe na hindi gumagawa ng gano'n, di ba sinampol na natin ito sa ating diaryo na sinabi nga, yung hindi hanggang may 2 months pa sila at pag hindi sila nakaperform sa kanilang kampanin, ay sorry na lang, dadaan sila sa evaluation review board dyan sa Capital City at papalitan yun ang pagiging dahilan ng grounds kung bakit dapat papalitan ng isang hepe. Di ba? Tamang Jay? Sa bagay, may dalawa daw na hepe ng lungsod ang mapapalitan na. Kasi, hindi naman napalitan si Sir Lino, di ba? Natapos yung kanyang tour of duty sa Binyang, so nalipat siya sa Bacoor. Pero yung dalawang papalitan, hindi pa yata nakakaabot ng 2 years, papalitan na. Ayun nga, hindi nga nakakatupad doon sa pinaigting na ublan ng Pasibat ni
Secretary Di Baruas na ngayon, nakayapilan ng ibang sekretary na, at pinapatupad naman ni Calabarzon Director Police Chief Superintendent dito sa ating sa regional director natin, na sinasabi naman at pinapatupad naman ng Laguna Police Office sa pamagitan naman ni Police Chief Superintendent Lorenzo Saligaw. Kaya at doon babatay at dito nga tinitingnan ang performance ng krami kung ano yung gagawin doon sa mga hepe na hindi tumutupad doon sa Oplan Laban Sibat. Maswerte yung Kalamba sapagkat di umano ay maraming taniman dyan na nakakakuha sila ng nakakasagawa sila ng Oplan Laban Sibat. Di ba kasama nga kayo? Oo, at baka tong before the end of the year ay magbigay raw ng award for the best farmer. At yung dalawa naman hindi na raw paabuti ng Pasko. Ayan. Okay, Salamat, kasama maraming salamat. Hindi nga dumalo. Nagpadalo na lang siya ng isang deputy dyan sa Kalamba. At yung sa Kabuyaw ng San Pedro, wala rin. Ang dumalo lang si Police Superintendent Ison ng Binyan, yung San Pedro, wala. Tapos si Police Superintendent Bayan ng Kabuyaw. At dito sa Santa Rosa, si Paklang, nandun. Makinis yung yung ulo. Nakita ko, akala ko sino may helmet, binati ko Paano ba? Diba? Okay, maraming salamat kasamang Levy. Okay, maraming salamat kasamang Alvin. Yan pa rin. Balik sa'yo. Okay, yan. Maraming salamat sa at yan nga. Baka nga hindi abuti ng Pasko. Napag-usapan Yung napag-usapan na rin natin ng mga kapulisan. Diyan sa Nagcarlan, di ba? May nagte-trending na video dyan. may bagong balita. Sa Barangay Taytay, Nagcarlan, Laguna. May video na yung mga kabataan dyan, nangungusanada ng mga motorista. Kung hindi lalagyan ng mga bato yung dadaanan, namamato. Yan, mga pasaway na kabataan. Ewan ko ba, kung si ba yung hepe natin dyan sa bayan na Nagcarlan, ito yung mga kabataan lang, hindi mo kayang masupil. Yeah. Di lalo na kapag mga matatanda na at may edad ng kriminal. Si Police Chief Inspector Paul Pereira, at syempre yung kapitan dyan ng Barangay Taytay, di ba? Ayan, panawagan. At ika nga, baka naman nakarating na to sa kaalaman ni Provincial Director, Police Senior Superintendent Saligaw, Sir. Kabataan lang, hindi kayang masupil. Paano na ang iyong mga kapulisan yan kapag ganyan? Ultimo yata dun sa barangay na sinasabi, umaga pa lang, nagpapatupad na ng curfew sa mga barangay tanod, hindi na nalabas pagdating ng alas 10. Yung mga tanod yung may curfew, no? Sila ang hindi na nalabas. Ayun, matagal na daw nangyayari yan. Ngayon lang, kumbaga, may lumabas na video May talaga. naglakas ng loob. Oo. Pero sana nga, hindi lang dyan sa barangay, hindi lang yung kapulisan, pati yung mayor dyan. Pati yung mayor dyan. Dapat magkaroon ng ordinansa dyan na bawal na magiinom yung mga minor de edad, pagbawalan uminom, at magkaroon ng curfew. Ayan, yung strictong pagpapatupad ng curfew. So, magbabalik ang Serbisyo Balita live online makalipas ang ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Serbisyo Balita, asahan ng pamahalaan sa ating katotohanan. Hoy, kaya na, wala na tayong araw. Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day.
Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Magaling manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Don Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Magaling manood. You can call me any day or night long. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, sa mga fans ni Regine Velasquez, bumili na kayo ng ticket dyan sa May Pavilion at sa mga SM. Sa lahat ng SM ticketing centers. Sa lahat po ng SM Ticket Center. Ayan, bumili na po at malapit na maubos. Malapit nang ganapin ang Songbird Sings in Binyan. Ayan. Ayan, sa December 6 po yan sa Alonte Sports Arena, Binyan City. At syempre sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo na magnanais na umuwi bago mag-December 6 at nais na magbigay ng maagang papasko sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagdalo sa concert ni Miss Regine Velasquez, ay pwede kayong magpa-reserve ng inyong ticket. Mag-email lang sa bjborja@yahoo.com o di kaya ay tumawag dito sa aming himpilan 049-544-4662 para makapag-reserve ng inyong mga tickets. At siyempre, matapos ang pag-uulat ni Levy dyan sa lalawigan ng Laguna, ay ano yung mga naging epekto ng ng APEC, diba? Yung epekto niya, siyempre, tapos na yung yung APEC, ano yung naging paningin ng mga taong simbahan. Siyempre, yung pagtatagudo sa palaboy, isa daw kabastusan. Isang manong pambabastos sa may hirap ang pagtatago ng pamalaan sa mga palaboy tuwing may mga prominenteng dayuhan na dumadating dito sa ating bansa. Hindi mapigilan ni Lipa Batangas Archbishop Ramon Arguelles ang magpahayag ng labis na kalungkutan. Nitong APEC Summit, napaulat ng manong pagtatago na naman ng mga pamilya nakatira sa kalye sa Boys Town. Noong bumisita naman sa Pilipinas, si Pope Francis ay dinala ang mga ito sa isang resort sa Batangas. Ayan, di ba? Grabe na yung mga pagtatagpo ng mga mahihirap. Hindi lang yon, ano ba ang ma-expect natin? Kaya nga, nauso na nga yung salitang Pinoy. Ika nga, manhid, walang pakiramdam, walang pakialam. Yan ang bagong meaning ng Pinoy. Ay, nakakatawa nga yung mga anak ng mga palaboy. Nagtatanong na sa mga magulang nila kung kailan daw sila uli magbabakasyon. Ayan, sa resort. Na-miss nila yung pagre-resort nila. At matutulog sa mga gagandang tulugan, di ba? Sabi nung mga magulang, ng tatay, pag may dumating daw uling hintayin niyo mga ulit prominenteng tao, bisita dito sa atin. Yung mga medyo mataas na tao mula sa ibang bansa. Ayan, tiyak, bakasyon na naman kayo. Nawili ba sa bakasyon? Nawiwili. At may good news tayo sa ating mga kababayan na nagpatupad ng mga panibagong oil price rollback ang mga kumpanya ng langis sa bansa sa pangunguna ng Petron Corporation at Pilipinas Shell mula kaninang hating gabi. Sa pinadalang text message ni Rapi Ledesma ng Petron Corporation, epektibo alas 12:01 ng hating gabi nang magbaba ng 80 sentimos sa presyo ng kada litro ng kerosene, 75 sentimos sa gasolina at 50 sentimos naman sa kanilang diesel. Nagbawas presyo naman ang Pilipinas Shell bandang alas 6 ng umaga ng 80 sentimos sa kerosene,
65 o 65 cents sa gasolina at 45 cents naman sa diesel. Ang bagong bawas presyo ay sanhi ng pagbaba ng presyuhan ng langis sa pandaigdigan pamilihan. Ayan, so lagi naman ganyan eh. Nagbababa ang big three kapag malapit na ang Pasko dahil sabi nga ay bumababa ang presyo sa merkado. Ngunit kapag naman dumating sa panahon ng tag-init, yan, babawiin na nila yung kanilang binawas. May mababa naman talaga. Mas mababa pa dyan. Oh. Yung mga nandyan dyan sa mga kabuyaw. Ayun. Diba? Galing naman sa neon. Galing dyan sa isang mga lugar sa nakatago-tago dyan sa mga kung saan. Halos lahat yata ng buong Laguna yata meron. Kahit saan. Yung Kahit tinatawag saan nilang yata. mga paihi. Yan. At medyo mababa nga, pero delikado naman para sa makina ng sasakyan dahil unang-una, medyo na-expose na to sa kung ano-anong mga dumi. Kaya ingat lang. Ay, may nakita ko dyan, sobrang pagtitipid ng konsehal yung bumibili. Para makatipid. Diba? Tangkilikan ba naman ang paihi? Ayan. Sige. Anyway, nga pala, kanina may nag-text sa akin na nagkaroon doon ng hearing uli si Bukal Daval Marines ng Percy Street at si Bukal Bong Palacol. Dating Bukal Bong Palacol ng Party Stick ng Laguna. Yun yata yung suntukan, yung suntukan ba? Nandun ka nun, di ba? Actually, wala ako doon, pero nasa baba lang kami nung malaman namin, nagkakarambulan na sa itaas ng sangguniang panlalawigan noon. Ewan ko ba naman kung bakit pa napagdiskitahan ito ni Bukal Dave. Ito si Bukal Palacol, yung dating Bukal. Sabi naman kaya lang naman nadamay ang nadamay pala doon, yung si dating Vice Governor na ngayon ay Governor, si Ramil. So, witness si Governor. Ewan ko kung tatayo siya sa witness stand. At, hanggang ngayon pala hindi pa tapos yung kaso. Minsan naman kasi hindi naman may iwasan, lalo dyan sa mga sanggunian. Kahit naman sa plenaryo nangyayari yun yung hindi pagkakaunawaan o pagkakasunduan sa mga pinag-uusapang mga ordinansa o resolusyon na inihahain sa kanilang kada session. So alam naman natin to si Bukal Palacol medyo yung tinagulan ng kontrapelo lagi. May masabi lang. Kaya nga siguro, makakontra lang may napikon, parang ganun. Siguro may napikon. Ayun. Ito naman si Bukal Dave, kilalang black belter to ano magagawa naman ni Bukal Palacol. At saka isa pa, dapat nga yan, tagal-tagal na yan. Nakagraduate na to si... Hindi pa rin pala sila nakakaayos? Dapat na lang, out of court settlement. Total, baka gustong bumalik ni Bukal Palacol sa pagiging Bukal, magkakasama pa rin na naman sila sa... Si Bukal Palacol yung nagkaso kay Bukal Dave. Diba? Kinasuhan ng panununtok. Slight physical injury. Hindi naman serious kasi kung serious, sigurado nakabenda ang kamay niya. Pero dapat maayos ni Governor Ramil din yan. Pares naman yata kaibigan o ayaw talaga magpaayos ng dalawa. Ayaw lang siguro ayaw lang makialam ni Governor Ramil. Nasa ibang bansa si Bukal Daval Marines. Sana ma-punch interview natin. Ma-punch interview natin, makuha na ng kanyang side. Ayan, at madako naman tayo sa isa pang balita. Medyo malayo-layo ito Kung kahapon ay napatay yung suspect sa pagpatay sa isang RTC judge dyan sa Malolos, Bulacan. Dito naman ay isang judge ang tinodas sa loob ng sabungan. Makaraang pagbabarilin ang municipal judge ng Northern Samar habang nasa loob ng sabungan sa bayan ng Pambuhan, Kamukaluan ng Hapon. Nakilala ang nasawi na si Judge Reynaldo Espinar, 53 anyos, hukom ng Lawan Municipal Trial Court.
sa nasabing lalawigan. Ayon kay Senior Inspector Alden Dugan, Pambuhan Police Chief, alas 4:50 ng hapon habang nasa loob ng Padcor Cockpit Arena sa Barangay 8 Poblacion, si Espinar, nang lapitan ng lalaking armado ng kalibre 45 at agad siyang pinuntirya. Mabilis naman naka-rest back at napatay ng close-in security at retiradong sundalo na si Wilfredo Sarumines ang umataking suspect. Yan, so medyo malungkot. Mukhang mga judge yata ngayon ang mga napagdidiskitahan. Bakit kaya? Yan. Siguro ayaw pa areglo ng kalaban. Diba? O baka naman hukumpitay. O kaya medyo sumala sa paghuhukom. Ayan. Kaya minsan mahirap rin yung trabaho ng judge. Kaya nga, kahit panigan mo yung tama, may magagalit at may magagalit pa rin. Ayan, syempre, di ba, nauso-uso yung panimbala. Uso-uso pa lang ngayon yung sa mga bilihan ng mga pork chop. Mga yempo. Diba, kung may laglag bala. May laglag pork chop naman. Oo, may laglag pulutan naman. Yan, ingat-ingat po mga misis. O kung sino man po, yung mga yung bibili kayo ng mga pork chop dyan. Sa aalamin po natin kung ano pong yan. Establishment. Pero umiikot-ikot na rin, nagtitrending na rin yan sa sa mga Pero Facebook. saan bayan yan? Sa Batangas. Sa lalawigan ng Batangas. Napansin, nung bumili, na may ibinubukod yung tindero, nung chinachap-chap yung Actually, uso naman yun, lalo pag bibili ka ng karne. Minsan, di mo nakikita nalalaglag pala yung mga isang piraso pag inipon na. Di mo pang ulam na yung Mga magicare yan, mabilis tindero. mag-swipe. So, ganun din, dyan sa mga tindahan ng mga liempo, yung mga lechong manok, yan. Yeah, kaya mag-ingat-ingat po, tingnan-tingnan niyo po yung mga nagsiservisyo po sa inyo dyan. Kaya kung mapapansin nyo, ang laki-laki ng liempong bilhin nyo, nung machap-chap, medyo parang kaduda-duda, mukhang lumiit yata ang plastic. Ang mga estilo kasi ng mga yan, may sahuran yan sa ilalim ng kanilang chopping board. At, yun, mabilis ang lalo yung mga nakikita nyo. Mabilis ang kamay niyan, di ba? Mabilis ang pagdagdag. Di ba? Mabilis rin ang, ba tawag doon? Yung pagpitik. Oo, tsaka pagbalot niyan, di ba? Pagpitik nila sa ilalim, yun, naglag na siya. Ano kaya ginagawa nila doon sa mga sobra? Kahit saan naman sa mga palengke, bibili ka din ng mga isda, di ba? Papalinis mo yun. Gayat mo yun sa gitna o tatlo, tilapia. Hindi mo alam, nawala pa yung ulo. Nawala na si Chan. Ang malimit dyan, nawawala si Chan. Pag ganung kasi yun yung medyo manipis na bahagi na hindi napapansin. Ayan ako, kanya-kanyang diskarte lang yun ang mga tindero. Ayan, diba? Ipagpatuloy niyo yan at magpapasko na. At magpakabusog kayo. Ayan, sana naman, huwag kayong mabilaukan. At wag kayong maimpacho. Ayan, magpapasko na. Magbabagong taon na, sana'y magbagong buhay kayo. Ayan, mga... Lumaban naman sila ng parehas. Meron ako naalala dyan. Talagang palaban. Yun sa Sitas Eatery dyan. Dyan sa lungsod ng Calamba. Doon talaga palaban. Lalo na yung isang... yung maliit. Maliit. Yung unano. Hindi naman unano yun. Yung maliit lang. Yung ko lang nasabi. Ayan. May... Mas matangkad pa naman siya sa unano. Pero feeling malaki yan. Pero malaki. Talagang palaban. Sad to say, ubod naman ang sinungaling. Ayan, at nagmamalaki pa. Liit na tao, nagmamalaki pang media raw siya. Aba, ewan ko ba naman, ang daming gumagamit ng hindi naman tsapa. Daming nagpapanggap na media. Kaya doon sa mga kapulisan nga pala natin, paalala sa mga hepe natin, yung mga nagpapanggap naman na media, medyo estimahin nyo naman kung sino yung mga may outlet at wala. Hindi yung... May pinakita lang na ID, di ba? Media na. Baka mamaya, nagpagawa lang yan dyan sa tabi-tabi.
nakapalaminate lang dyan sa tabi-tabi, pinaniwalaan nyo na. Tapos may nireklamo, ayun, ang kawawang naghahanap buhay, yun, medyo naperwisyo. Yan, lalong-lalo niya dyan, ha, dito kay yata, dito, malapit sa 1st District, yung isang hepe dyan. Kumbaga sa asawa, na lalaki, ang tawag Sansui, Sansutsut, uwi. Dito naman sa hepeng to, Sangsumbong, Sara. Ba, ay estimahin mo, yung mga nagsusumbong sa'yo, mga peking media, napatulan mo, yung mga lihiti mo, hindi mo pa, yung mga lihiti mo, hindi mo nga pinapakinggan, hindi mo pinapakihirapan ng maayos Bakit kaya unfair palagi? Ano? Hayaan mo na, baka isa yan sa malapit na daw mapalitan. Ayan, at bago ka mapalitan, ay magbibigay muna tayo ng mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Serbisyo Balita, asahan ng pamahalaan sa ating PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online at ilang araw na lang, ilang linggo na lang, 2 linggo na lang yata, o wala pa, wala na, December 6 na. So, Regine Velasquez na sa Songbird Sings in Binyan. Ayan. Isang, tawag doon, Concert for a Cause, kung saan ang proceeds ng concert na to ay mapupunta sa isang foundation na tumutulong sa mga kabataan sa Binyan. Iba pang mga yung community services and public services. At nais natin batiin si Miss Dada Reyes, isa sa mga tumutulong rin dyan sa nasabing foundation. At syempre si Cap M. Arsola ng Barangay de la Paz at si Mayor Len Alonte. Yan, mga yan. At doon sa mga nais bumili ng ticket, ay wag na kayong mag-atubili at pumunta na agad sa mga SM malls, sa ticketing centers, ticketing outlets at bumili na ng inyong mga tickets para sa The Songbird Sings in Binyan sa December 6. 10% discount sa mga residents ng Binyan. Yan, sa lahat ng mga residente ng Binyan, Laguna, may 10% discount kayo sa mga bibili niyong mga tickets. At ganun din sa mga empleyado yata ng City Hall, may discount yata sila sa Pavilion Mall. Ayan, pagka bumili sila ng kanilang mga tickets. Doon naman sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo na nais magpa-reserve ng kanilang mga tickets na uuwi bago mag-December 6, maagang papasko sa kanilang mahal sa buhay, ang pag-attend ng concert ni Miss Regine Velasquez, Songbird Sings in Binyan. Magpa-reserve na ng inyong mga tickets mag-email lang kayo sa bjborha@yahoo.com at tumawag sa aming himpilan sa 049-544-4662. Yan. At syempre, nag-text si Arman Cuban, di ba? Yung sa mga gusto magpaponsoy, magkaroon ng pampaswerte,
Mag-text lang daw po kayo dito sa amin sa 0935-868-9375. Ayan. At siyempre, marami sigurado dyan na nais na alamin ang kapalaran sa kanilang pagkandidatura. Oo. Eh di ba inuhulaan nga ni Ka Arman Tuban yung mga politiko, di ba? May naalala akong kinulaan dyan, kahit umubos raw ng milyones, wa-effect pa rin. Talagang hindi mananalo. Ako doon, hindi na ako mag-uubos. Ako sa kanya, hindi, sayang, ilaan mo na lang sa pagpapatayo ng isang resort dyan sa inyong barangay. Yan, para at least umiikot ang puhunan. Sayang lang kung ubusin mo sa kandidaturang hindi ka naman mananalo. Ay, pero ang ganda ng hula niya kay Miss Diane Spiridion, tsaka kay Konsihal Factorisa. Medyo positive ang outlook niya, medyo maganda ang aura. Kumbaga sa nasa kanila na kung paano nila maging reality yung inihula sa kanila. At saka maganda rin yung hula kay Mayor Baby Katakis. At saka syempre kay Bukal Angelica Jones. Talagang yung dalawang yan ay magkakilala na noon pa. Kaya hindi pwedeng pagdudahan yung credibility ng ating kasamang si Ka Arman Tuban. Yung hula kay Mayor Baby Katakis, diba ipapalabas mo pa ulit yata yun? Ipapalabas yata yun. At anyway, madako naman tayo sa isang issue. Bawal na daw ang pagpapalit ng pangalan ng kalsada. Sa sandaling tuluyan may sa batas ang House Bill 5999 na inihain ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na nagpoprotekta sa kahalagahan at importansya ng history ng mga Pilipino at society at mapanatili ang pagkilala dito hanggang sa huli. Ipagbabawal na ang pagpapalit ng mga pangalan ng mga kalsada sa mga Pilipinong nagkaroon ng impact sa history ng Pilipinas. Ayan. Kapareho ng excuse me po. Kapareho ng yung EDSA, hindi na talaga papalitan niya. Epifanio de los Santos Avenue at yung iba pang mga lansangan. Bakit naman kasi papalitan pa? Abala pa yun, di ba? Oo nga, at saka wala na bang ibang maisip? Wala na bang maisip na ibang ordinansa or batas? Ayan, at siyempre, kunyari, yan yung JP Rizal Avenue, JP Rizal Street, huwag nyo nang palitan yan dahil pambansang bayani yan. Kaya nga, baka naman ipalit nyo yung apelido nyo dahil naging mayor kayo. Ayan, mahirap yun. Pero guys, ko lang magpasalamat doon sa nakaisip ng salamat. At yung isang lansangan dyan sa Kalamba ay yun, pagbibigay naman ng yun. Kasi wala talagang, sa totoo lang, wala kasing pangalan yung kalsada. So, naisipan nung sangguniang barangay dyan na mabigyan na ng pagkakakilanlan ang kalsada at pinangalanan siyang Salgado Street. Sino yung nag-author nun? Tiga Litcheria yata yung barangay Litcheria. Sa pangunguna ni Kapitan Alex Patiga. Kapitan Alex Patiga, magandang gabi nga pala sa iyo at salamat. Nabigyan niya ng pangalan yung karsada at napakaganda naman ang pangalan na ibinigay niya sa karsada, yun yung Salgado Street. Ayan. Taga din kayo. Ayan. Anyway, so, yun. Doon sa mga mahalagang karsada siguro ang sinasabi nito na wag nang papaltan para halimbawa yung Chipeco Avenue, hindi na papapaltan yan. Hindi na raw. Oo, hindi kasi na. malaking impact daw ang nagawa niyan sa lipunan. Sabihin ba naman Chipeco pag ikaw na. Dave Almarines. Ay, hindi, may Almarines May Almarines Compound naman may yun. street na ba? Wala pang street, hindi ko alam. Pero, ayan. Pero delikado pag si Unico. Mukhang walang makakaisip magpagawa ng pangalan. Hindi, kung siya mananalo. Kung? Makapalitan niya yung Chipeco ng Unico ng Avenue. Hindi, magiging Unico Boulevard yan. Unico Boulevard. Hindi na Unico Iho. Di ba Unico Iho? Baka doon na sa lugar, doon na sa pinakatapat niya. Doon sa harapan niya. Hindi, pero
Magkatapat naman sila ni Kong no? Hindi, pero P. Burgos Street yun. Hindi pwede pagtan yun. Kay Padre Burgos yun. Baka magalit sa kanya mga kaparian kapag ginawa niya yan. Anyway, mukhang malabo rin naman mangyari yun. Dahil alam naman natin, medyo matibay-tibay pa ang nakaupo dyan. Gandang gabi. Ayan. Anyway, eto naman, mapag-usapan. Maganda yung topic na yung topic na na-research ng ating researchers na si Miss Loida Herona at si Miss Mary Buenaflor. Sila yung katulong natin sa pagsasaliksik. Sounds like Buenaflor. Ayan, buti ito, panalong-panalo to. Ayan. At dun sa na-research nila ay ayun, yung mga komento ng mga mamayan. Galing mag-research itong mga to eh. Yung pagandahan, papogian para sa nalalapit na eleksyon. Yan, napaka-usong-uso. Lalo ngayon, magde-December na. Yan. Ang daming mga galanting politiko. Ewan ko ba kung bakit kada malapit ng eleksyon na nagiging galante ang mga politiko. Pero yung mga post hindi na galante. Oo nga, ako nagtataka. Mas mabuti pa yung may kalaban, sabi nga nila, may thrill. Yan, kagaya sabi nga nila doon sa Kalamba, walang buhay ang laban. Dahil walang kalaban ang mag-ama. Kung meron man, no bearing. Much more pa doon sa mga... Hindi, sa Kalamba, meron rin akong alam. Yung post. Yan. Dito rin naman sa sa Santa Rosa. Sa Santa Rosa. Post. Post. Kaya pala. Ewan ko kung bakit bigla-biglang nagbabago nga ang ihip ng buhay. Kung ang mga ibang politiko kapag malalapit na ang eleksyon ay nagiging galante, nagiging mabait, nagiging pala simba. Yan. Nakikita mo malimit sa mga gatherings, sa kung saan saang mga na hindi naman sila imbitado, nag-gate crash. Ayan. Sa mga lamayan ay ever present. Basta malapit na ang eleksyon. Pero asahan nyo, pagkatapos ng eleksyon, balik sa normal. Hindi, ganyan din talaga buhay politika. Buhay politika. Uto-uto lang yan eh. Kanya-kanyang bolahan, kanya-kanyang lokohan. Nasa mamamayan na yan kung sila magpapaloko, magpapauto. Yan. Ganyan talaga siguro. Pero ang hindi ko pa, kumbaga sana, hindi pa rin ako makamove on doon sa mga oppose. Medyo mukhang nagbago. Ayan. Sana naman, pag naupo na, ay baka naman lalo kang magbago. May ibang pagtingin sa iyo ng mamaya. Pag ganyan, alalahanin natin. Minsan, yung mga unopposed, may mga nakatabi pa lang. Baka may nakaumang na mga reklamo, kaso, saka na naman ulit magiging yan. Mabait. Huwag na natin hintayin. Ayan. So, ayan. At ngayong payo ng ilan sa mga eksperto sa politika, ito ay ayon doon sa pagsaliksik ng ating researchers. Ang payo ng mga eksperto sa politika, doon sa mga politikong nagpapaka-plastic, nagpapakitang tao, much better, wag na kayong magpakita. Dahil sigurado, itong 2016, mas matalino na ang botante kaysa sa mga ginogoyo nyo. Yun ay ayon doon sa, ayon doon sa eksperto sa politika at ayon doon sa pagsaliksik ng ating researchers. Ayan, siyempre, matatalino naman talaga yung mga Kung matatalino ang botante, matatalino din talaga ang mga politiko. Alam nila kung paano lumaro. Mas matalino rin ngayon ang botante, lalo't alam nila na hindi tiga doon sa kanilang lugar, alam nila yan. Iba rin kasi yung taal na tiga doon sa lugar na yun. Kilala mo kapitbahay mo, kilala mo ang kaugalian ng iyong mga kababayan, alam mo yung pangailangan ng iyong mga constituents. So, kung hindi ka nga tiga doon sa lugar na yun, yun nga si Grace po nga, medyo nai-issue sa ganyang pagiging naturalized. Oo, trending na trending pa rin si Duterte ngayon. Pero yung iba daw supporters ni
dating supporters ni Mayor Duterte ay mga umatras na kasi medyo pa baby daw kasi si Digoy Bakit? Diba? Parang laban bawi Di malaman kung lalaban o babawi. Diba? Mahilig yata sa noontime show si Mayor Duterte, kaya yon laban bawi. O anong gusto naman nila? Yung pera o kahon. Aba, edi mas mahirap naman yon kung dadaanin natin sa pera o kahon. So, mas mabuti na yung ganyang medyo pabebe ng konti siya. Si Mayor Duterte. At least, medyo maraming kinakabahan. Kung sakaling tutuloy siya at mapapayagan ng COMELEC. Exciting din naman kung tumuloy si si Duterte, di ba? Ay, pag natuloy yan at pinayagan ng COMELEC, alam kong may isang matutuwa. Gandang gabi nga pala kay Mayor Tony Halili ng Tanawan City. Yan, number 1 supporter yan, sigurado. At isusulong niya yung kampanya na yan. Hindi. Iba pa yata partido niya. Iba man ng partido, alam na naman natin magkaibigan yan dalawa. Magkaibigan? Halos lahat naman ng mga politiko magkakaibigan yan. Oh, diba? parang si Jojo Marbinay, alam ko kung sino sumusuporta sa kanila, nasa liberal. Nandiyan sa isang Actually, lungkot. maraming liberal na sumusuporta din kay Vice President. Kaya nga, wag na munang umasa si Mar Rojas na sa kapanalig niya yung mga mayors na nasa liberal. Dahil alam namin na nasabi na sa amin kung sino susuportahan nila. Si Jojo Marbinay. Bakit kaya? Huwag na natin isa-isahin yun. Tukuyin kaya natin yung isang mayor dyan. Ano kaya mangyayari? Nako, baka medyo maiba ang kapag nalaman ni Mar Rojas na hindi pala siya ang sinusuportahan ng kaalyado niyang mayor. At anyway, pero, ayan, parang malalakas pa rin ang mga laban nila Mar Rojas. Siyempre, Grace po, at Ninay. Pinag-uusapan pa ba si Mar? Ang alam ko si Grace po na lang medyo... Siya ang ng liberal, di ba? Pero nangunguna daw sa survey daw, si Grace po. Ewan ko kung saan kinuha yung survey na yun. Okay. Ayan, mabatian portion na. Sige. Belated happy birthday nga pala. Kahapon nilimutan kong batiin Pero nag-PM naman ako sa pamangkin ko. Kay Cheska. Ayan. Happy birthday, Cheska. Ayan. Hi to Nanay Jella. Ito po sila Arnidel Babarero. Nagsiservisyo sa bayan. Dito lang po, Serbisyo Balita Live Online. See you tomorrow. At siyempre sa lahat ng ating mga kababayan worldwide sa iba't ibang panig ng mundo. Commercial muna. I love my centrums. He makes me complete. Siyempre sa mga ingat-ingat lang at magde-December na sa ating mga kababayan. Dahil sa mga magtutungo sa mga ng Divisoria o sa mga malls, kung saan mang maraming tao, ingat lang. Pag-ingatan ang inyong bulsa, lalo at may mga pitaka at bag. Usong-uso na naman ang mga mandurukot ngayon. Yung mga, magsasamantala sa panahon ng Kapaskuhan. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na sa serbisyo sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online na bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Ising ng kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, italinig at totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita.